ating ikalawang araw ng National Week of Prayer. And right now, we're going to study about vigor in times of weakness. So, paano ba tayo magkakaroon ng lakas sa pagkakataon na tayo ay nahihirapan, sa pagkakataon na tayo ay nanghihina? So, ito yung pag-uusapan natin sa araw na ito. According sa Judges chapter 16 verse 28, then Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me, O God. Please strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my two eyes. So, before tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay manalangin tayo. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ito upang pag-usapan po namin ang iyong pong mga salita. Kami nga po, Panginoon, ay yung bigyan ng karunungan upang aming maintindihan ang bawat salita mo. Ganun din, Panginoon, alam po namin na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kumikilos ka sa kalagayan ng aming bansa. Kumikilos ka sa kalagayan ng buong mundo. Paranas nyo nga po sa amin ang iyong pag-ibig. Paranas nyo nga po sa amin ang iyong kapangyarihan. Kayo nga po ang siyang manguna sa aming pong mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So, ano bang ibig sabihin nitong ating topic sa oras na ito? Which is vigor in times of weakness. Saan tayo kukuha ng lakas kung nanghihina naman tayo? Saan tayo kukuha ng lakas ng loob kung napanghina naman tayo ng kalooban? Saan tayo kukuha ng kalusugan kung nahihina naman yung ating physical na pangangatawan? Saan tayo kukuha ng kalakasan sa lahat ng nais nating gawin kung tayo napanghihinaan naman? So, sa oras na to, tingnan natin. Si Samson ay isa sa pinakamalakas na Bible character. Pero take note, siya ay nanghina. Ano kayang ginawa niya during the time na siya nanghihina? So, what would be the most strongest person did during the time of his weakness? Ano kaya yung ginawa ni Samson during the time na siya ay nanghihina? Siya yung pinakamalakas sa lahat, ngunit biglang nagkaroon ng panghihina sa kanya. Nagkaroon ng kahinaan niya physically. Nagkaroon ng kahinaan niya sa kanyang pananampalataya. Siya na pinakamatapang, pinakamalakas ay nanghina. Ano kaya ang ginawa niya? At the same time, ano din ang gagawin natin sa pagkakataon na parang wala ng pag-asa? Sa pagkakataon na parang wala ng solusyon? Sa pagkakataon na parang napanghihinaan na tayo? So, si Samson, ang ginawa niya is nag-pray siya. How to have vigor in times of weakness. Ano kaya yung content ng prayer niya na nagbigay ng lakas sa kanya sa pagkakataon na siya ay nanghihina? Sa pagkakataon na siya ay nagiging talunan na, sa pagkakataon na siya ay wala ng kalakasan, siya ay nagkaroon ng lakas sa pamamagitan ng pananalangin. So ano kaya yung meron dun sa pananalangin niya? Isa-isay natin. First is, makikita natin doon about reverence. So, sabi niya doon in Judges chapter 16 verse 28, O sovereign Lord. Sa pagkakataon na si Samson ay nahihirapan na, nanghihina na siya, ang sinabi niya doon sa kanyang panalangin, O sovereign Lord. He revere the Lord. He respect the Lord. So, sa pagkakataon na tayo na panghihinaan, ang the best na gawin natin is to worship God, to honor Him, to revere Him. Sa pagkakataon na parang wala ng pag-asa, instead of blaming God, instead of not following God, instead of neglecting God, why not let us start a worship to God? Let us start to honor the name of our God. Sa pagkakataon na tayo napanghihinaan ng kalooban, sa pagkakataon
na tayo na panghihinaan, maging ang ating kalusugan, ito ay pagkakataon hindi para mangamba. Instead of worrying, let us worship the Lord. So, sa pagkakataon na yun, na siya na panghihinaan, ang ginawa niya is he worship the Lord. Sa pagkakataon na wala ng kalakasan na mapagkukuhanan, nakatali na siya both side, parang inaantin lang niya yung kanyang kamatayan. But here comes yung prayer niya, still, he worship the Lord. He gave his reverence to God. So, ganun din sa atin. Sa pagkakataon na ito, na tayo nasa sakuna, sa pagkakataon na ito na tayo ay nasa pagkakataon na parang nanghihina na, mentally, napanghihina na tayo, emotionally, napanghihina na tayo, even our health, physically, napanghihina na tayo, and sometimes even our spiritual, napanghihinaan na tayo because of those things that we are suffering with. So that's why it is the best time not to worry, but to worship. Let us revere God. So, merong practical ways on how to give our worship to God. Kasi kung iniisip natin, parang ang worship, parang kanta, or mga salita, no. You cannot come up with a specific idea with regards to worship, or respect, or honor to God. There are different ways how you are going to worship God. So, for example, here in Proverbs chapter 14, verse 31, he oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. Kung tayo ay tumutulong dun sa mga nangangailangan, kung tayo ay may pakialam doon sa mga nangangailangan, kung tayo ay nagkakaroon ng action para dun sa mga nangangailangan, it means you honor God. It means that we honor God. Sa pagkakataon na kagaya ng nararanasan natin ngayon, let us help especially those who are in need. Na marami na tayong nakita sa social media. Marami ng mga Filipinos ngayon na tumutulong sa mga frontliners through donation. Marami na ang mga individuals or group of people na tumutulong sa mga nahihirapan, especially sa pamayanan. So, that is the best way for us right now to express our worship to God. Let us help those who are in need. Tulungan natin sila. At kaya nga sabi ng Panginoon ay, ako ay nagkasakit pero di niyo ko dinalaw. Ako ay nagutom pero di niyo ko pinakain. Ako ay nauhaw pero di niyo ko pinainom. So, sabi niya doon sa mga tao na kausap niya during that time, then nagtanong sila, kailan ka namin nakita, Lord? Na nauhaw, nagutom, di kaya ay nagkasakit. Then sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa niyo sa inyong kapwa, yun din ang ginawa niyo sa akin. So that's why this time of calamity, this time of situation that we are having right now, is the best time to help those who are in need. Sapagkat kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa, yan yung ginawa natin sa Diyos. Yan yung ginawa natin sa ating Panginoon. So, if we want to worship God, it is not only through mere words. It is not only through singing songs. Yes, it is good to sing songs. But in times of this calamity, we need to help those who are in need. Tayo din ay napapalakas. Sa tuwing tayo nakakatulong, tayo din ay nabibigyan ng kalakasan. At sila din na nahihirapan ay nabibigyan ng pag-asa. Sapagkat mayroong ginagamit ang Panginoon ng mga tao upang tumulong. So, hayaan natin ang Diyos, gamitin niya din yung buhay natin to help those who are in need. So, that is the first thing na kailangan natin gawin. Sa pagkakataon na ito na parang napanghihina na tayo, let us revere God.
Let us worship Him. Let us honor Him. So, the best way for us to honor Him right now, right at the situation that we are suffering to, is to help, be kind for those who are in need. So that is the first thing, reverence. Second is relationship. Sa pagkakataon na ito, makikita natin, sabi na dito ni Samson is, remember me, O God. Napanghihinaan na siya. At yung nasabi niya dun sa kanyang prayer is, remember me, O God. Anong ibig sabihin nito? Ano bang pangyayari dito kay Samson? He is renewing his relationship to God. Ibinabalik niya. Bakit? Kasi napanghinaan siya. Sa panahon na siya malakas, akala niya yung kalakasan niya ay nandun sa kanyang buhok. At marami sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang kala nila yung kalakasan ni Samson ay nandoon sa buhok. Which is not real. Kasi yung sa buhok niya, yung pagpapahaba niya ng buhok is only a covenant of being a Nazarene. Pero hindi doon nanggagaling yung kalakasan niya. Kaya nga nung nakat yung hair niya, akala niya nawala niya na yung kalakasan niya. And because of that, doon siya dumipende sa kanyang buhok at doon nga niya nawala yung kanyang kalakasan. So sabi niya doon, remember me, God. Bakit? Kasi siya mismo ay nakalimutan niya na hindi yung buhok ang nagpapalakas sa kanya, kundi ang Diyos. Kaya ibinabalik niya yung relasyon niya sa Diyos. Ibinabalik niya yung connection niya sa Diyos. Marami sa pagkakataon sa buhay natin ito na akala natin vitamina ang siyang nagpapalakas sa atin. Mga gamot ang nagpapalakas sa atin. Yes, maganda yan na meron tayong mga vitamina, may mga gamot tayo. Pero those are only instrument of God. Still, ang Diyos pa rin yung nagpapalakas sa atin. Still, ang Diyos pa rin yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. So instead, na dumipende lang dun sa tinitake natin na vitamins, dumidepende lang dun sa mga tinitake natin na pagkain for our strength, why not? Let us renew our relationship to God. Which is, siya naman talaga ang tunay na nagbigay ng kalakasan sa atin. Siya naman talaga ang tunay na nagbigay ng buhay sa atin. So sa pagkakataon na ito na napanghihinaan na tayo, sa pagkakataon na ito na pati yung medisina parang wala nang magawang solusyon for this kind of sickness. Sa pagkakataon na kagaya ng nararanasan natin ngayon, let us renew our relationship to God. Ibalik ulit natin yung dating pag-ibig natin sa Diyos. Ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa Diyos. And let us restore this relationship. So, dito makikita din natin in John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words will remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, kapag nandun ka, may connection ka sa Panginoon, meron kang relationship sa Panginoon, if you are in Christ, if you are in God, and the words of God is in you, the words of Christ is in you, sabi ng Panginoon, ano man yung hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Maging kagalingan, sa namang karamdaman, ibibigay niya sa atin. What we need to do is to remain in Him. Ibalik natin yung dati na gana natin sa paglilingkod sa Diyos. Ibalik natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Ibalik natin yung pagdepende natin sa Panginoon. Kailangan nandun tayo sa connection natin sa Diyos. Kailangan nandun tayo sa relasyon natin sa Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ano man yung hingin nyo sa akin, ibibigay ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesus yan. And what we need right now. Sa pagkakataon na ito na parang walang solusyon sa sakit na lumalaganap. Parang walang specific na gamot or formula dito sa karamdaman na ito. It is the best time for us to be reminded na, hey, it is not the medicine itself. It is not the vitamin itself.
but it is God who really give us strength. Kaya kapag nirenew natin yung faith natin sa Kanya, ibinalik natin yung pananampalataya natin sa Kanya, yung relationship natin sa Kanya, ay naroon ulit, pinalakas ulit natin. Sabi ng Panginoon, hingin ninyo ang nais ninyo at ibibigay niya sa atin, even yung kagalingan sa anumang karamdaman. Right now, let us renew our faith to Jesus. So third thing is restoration. Restoration, sabi niya dito in Judges chapter 16 verse 28, please strengthen me just once more. Please strengthen me just once more. Ito yung content ng prayer ni Samson. During that time, nahinang-hina na siya, pati makatayo, parang hindi niya na makaya. Ang ginawa niya is, he prayed unto God at ang sabi niya, please strengthen me just once more. Alam niya kung sino yung magre-restore ng kalakasan sa kanya. Kilala niya kung sino magbabalik ng lakas sa kanya. Sino yun? Ang Diyos. So dito makikita natin that he prayed for the restoration. If you are in a sickness right now, let us pray that the Lord will restore your health. Sa bawat napanghihinaan din ng kalooban, let us pray that the Lord will strengthen you and give you this courage to overcome anything that you are dealing with. We believe that if we pray unto God with a sincere heart, na i-restore niya yung lakas natin, na i-restore niya yung lakas ng kalooban natin, I believe that God will restore it. So, sabi niya dito in Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. Sa pagkakataon na ito, parang napakaganda na ang content ng prayer natin is to restore the health of those patients. Dumadami, nadadagdagan sa bawat araw ang may positive na case ng COVID-19. So right now, let us pray na si Lord re-restore niya yung lakas, yung kalusugan dun sa mga patient. Naniniwala ko, walang imposible sa Diyos. Even dun sa mga cases na severe, I believe God is the restorer of our health. He is going to restore the health of those patients. Kailangan niya yung content ng prayer natin sa pagkakataon na ito. Sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon na tayo napanghihinaan, let us pray that God will restore our health. God will restore our strength sapagkat siya naman ang nagbibigay ng kalakasan natin. Siya naman talaga may authority para ibigay yung kalakasan natin. So let us pray for those people who are in sick right now. Then lastly, na content ng prayer niya is refute. Refute means to reject the authority of the enemy. Kasi parang nakakatrauma, parang nakakataranta itong pangyayari sa pagkakataon natin ngayon. In Judges chapter 16 verse 28, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. So sa pagkakataon na yun, ang enemy ni Samson is the Philistine. Sa pagkakataon natin ngayon, our enemy is the COVID-19. Alam natin na marami nang nahihirapan, marami nang namatay because of this COVID-19. And right now, marami nang natatakot kasi parang ang laki ng authority nitong COVID-19. Parang ang tindi ng sakit na pwedeng ibigay nitong COVID-19. But right now, let us refute it. In the name of Jesus, we are going to reject
the authority of the enemy. Gaano man kalaki ang epekto, gaano man kalawak ang epekto na pwedeng gawin ng COVID-19, but in Jesus' name, we believe, and right now, we're going to reject the authority of COVID-19. So, here is in Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority. Sabi ng Panginoon yan sa atin. Ano yung authority na yun? To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Napakaganda na pangako ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. And this authority, this word of God, is our authority to reject, to refute the authority of COVID-19. In the name of Jesus, we are going to overcome the power of the enemy and nothing will harm us. Even those who are in sickness right now, we're going to declare the authority given by Jesus to us, that the authority of COVID-19 will end right now in the name of Jesus. So, makikita natin prayer, just like Samson. Prayer brings vigor. Prayer brings vigor. It is good for us to pray, especially right now. Advise those who are having their sickness, who are dealing with symptoms of COVID-19, or even those who are resulted with positive COVID-19 right now. Declare in Jesus' name, you will be healed. So, sa oras na to, let us pray for our nation. Let us pray for the world. Marami na ang nahihirapan. Sa oras na ito, let us depend on the power of God. Walang imposible sa Diyos. Lahat ay kaya niyang pagalingin. So before we pray, let us worship the Lord. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, alam po namin na Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ama, kinikilala po namin na Ikaw ang may likha ng lahat. Ikaw ang may akda ng buhay. Ikaw ang pinanggagalingan ng aming kalakasan. Kaya sa oras po ito, Panginoon, we are praying for those patients. In the name of Jesus, you are going to restore their health. In the name of Jesus, you are going to strengthen them. Naniniwala kami, Panginoon, na sa oras nito, pinapagaling niyo na po, Panginoon, ang bawat may karamdaman, especially those who are having the symptoms and the result of COVID-19. In the name of Jesus, pagalingin niyo nga po sila, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na walang kakayanan ang kaaway upang kami ay sirain kung kami ay nasa iyo. Kaya sa oras nito, Panginoon, we are praying that in the name of Jesus, heal those who are sick. Heal those patients with COVID-19. Heal those PUI, PUM in the name of Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, na sa oras na ito, kumikilos ka at
pinapagaling mo na ang bawat may karamdaman. Ganon din, Panginoon, we are praying for those families who lost their loved ones because of COVID-19. Especially dun sa family ng mga doctors na namatay. Lord, we are praying for them. Strengthen them. Palakasin niyo nga po ang kanilang kalooban. Kayo nga po siyang bigyan ng comfort sa kanila. At sa oras na ito, Panginoon, iparanas po ninyo sa kanila ang iyong pag-ibig. Ipakita niyo po sa kanila ang iyong kakayanan. Kayo nga po ang siyang kumilos, maging sentro ng kanilang tahanan. Sa oras din po ito, Panginoon, we are praying for those family. Ganon din, Panginoon, sa oras ito, we are praying for those sector na prone sa COVID-19. Pinagpipray po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na magbibigay ng kalakasan sa bawat senior citizens. Sa oras na ito, palakasin niyo nga po sila, Panginoon. Ibalik niyo nga po, Panginoon, ang kanilang kalakasan. At sa tuwing sila, Panginoon, ay napanghihina ng kalooban dahil sa takot nila sa anumang karamdaman sa oras na ito, palakasin niyo po sila. Palakasin po ninyo ang kanilang kalooban. At kayo nga po ang Diyos na magparanas ng iyong pag-ibig sa kanila. Protect them with your blood, O Jesus. Let you be the center of their lives. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanila pong mga buhay. And right now also, we are praying for our frontliners. Panginoon, sa oras na ito, nakikita po namin ang mga ginagawa na programa ng aming pamahalaan. Maraming salamat po, Lord God, dahil andito ang pamahalaan handang maglingkod sa kabila ng panganib. Kaya sa oras po ito, Panginoon, protect them. Kayo nga po, Panginoon, ang kumalinga sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. Ilayo niyo po sila sa anumang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, kayo nga po, Panginoon, siyang magbigay pa ng plano sa kanila ng katalinuhan upang sila'y makapaglingkod sa aming bayan, sa aming bansa. Tulungan niyo nga din po, Panginoon, ang mga frontliners, just like mga doctors, mga nurses, Panginoon, na direkta na nandoon sa ospital at sinusong ang panganib ng COVID-19 sa oras na ito, Panginoon. Kaya nga po siya magpalakas sa kanila. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan. At sa oras din po ito, Panginoon, walang magagawa ang COVID-19 sa kanilang mga buhay. Sapagkat Ikaw, O Diyos, ang siyang nagpapalakas sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang nasandalan po namin. Ikaw ang nagbibigay ng kalasag sa amin. Kaya sa oras pong ito, alam po namin na sila po, Panginoon, ay yun ang iniingatan. Sila po, Panginoon, ay nandoon sa iyong protection. Sa oras din po ito, Panginoon, we are praying for our loved ones na hindi po namin kasama. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang magbigay ng protection sa kanila. Palakasin niyo nga po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kasama. Sa kadahilanang nasa trabaho, sa kadahilanang nasa ibang bansa. Sa oras po ito, Panginoon, we are praying for them. Kayo nga po ang Diyos na magparanas ng iyong pag-ibig sa kanila. Sa kabila ng suliranin, sa kabila ng panganib, sa kabila ng problema dahil sa COVID-19. Sa oras na ito, iparanas po ninyo ang pag-ibig at kagalakan na nagmumula sa inyo sa aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakakasama. Kayo nga po ang Diyos na magpakita ng iyong kabutihan sa kanila. Sa bawat araw ng kanilang buhay, iparanas po ninyo ang iyong pag-ibig sa kanila. Nang sa ganon, sila po, Panginoon, ay hindi malulungkot. Sila po, Panginoon, ay magkakaroon ng kagalakan na nagmumula sa iyo. At sila po ay magkakaroon ng kalakasan sa kabila ng suliraning ito. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, Ikaw ang Diyos na magtatapos ng problemang ito. Ikaw ang Diyos na magre-resolba sa kalagayan naming nararanasan. Pagalingin niyo nga po ang bawat may karamdaman. Palakasin niyo nga po ang bawat nanghihina. Ang bawat pamilya ay bigyan mo ng protection.
sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, O Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At ito po, Panginoon, ang aming panalangin sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nakikinig at tumutugon sa aming panalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming salamat sa bawat isa na nakisa ulit sa ating pananalangin sa oras ito. Take note, ang palaging nananalangin na tao ay magkakaroon ng kalakasan sa bawat araw. So, sa bawat pamilya na nasa kanilang kanya-kanyang mga tahanan ay gather your family and pray sapagkat ito ang ating kalakasan. Ang pananalangin ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, especially with this kind of situation that we have. And then ay i-like po natin yung ating pong Facebook page na Maliword Christian Church nang sa ganon ay ma-update tayo sa mga live stream at premiere na na-upload doon, especially in our National Week of Prayer. So makiisa po tayo sa pananalangin para sa ating nasyon, para sa ating bansa. So maraming salamat. God bless everyone.